Kabanata 4661. Ano? Hingal na hingal si Penny Jackson sa hindi makapaniwala. Sa isang banda, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking problema ang pamilya Braff. Sa kabilang banda, hindi niya akalain na sa isang sulyap lang masasabi ni Harvey York ang problema. Maging si Eliel Braff ay curious na tumingin kay Harvey. Natural, nagkaroon siya ng interes sa mga pamamaraan at husay ni Harvey. Namilog ang mga mata ni Watson Braff matapos marinig ang mga pahayag na iyon. Paano ito posible? Magiging mahirap ang pamilya sa loob ng 3 buwan. Biro ba ito? Ikan-away ni Eliel ang kanyang kamay. Kasalanan ko ito. Dapat ay umalis na ako sa lugar ngayon, ngunit nais kong itago ang ari-arian mula sa aking nararamdaman para sa tahanan. Hindi ko akalain na isasama ko ang lahat dahil dito. Ito ang pagkakamali ko. Pagkatapos, tumingin si Eliel kay Mr. Davis. Gawin mo na, Mr. Davis. Pasabugan mo ang bahay kung kailangan mo. Ilibing mo ako ng buhay kung kailangan mo. Ngunit mayroon akong isang kahilingan, mangyaring huwag hayaan ang aking mga anak na masangkot dito kapag ang lahat ay tapos na. Natural, ganoon din ang sinabi ni Eliel sa lahat ng mga ekspertong dinala niya rito. Mahirap para sa kanya na makaramdam ng kaunting pagkabigo ngayon. Tama, gawin mo ang dapat mong gawin, Mr. Davis. Bulalas ni Penny, na hindi pinansin ang kanyang pagkagulat. Ikaw lang ang makakapagligtas ng pamilya ngayon. The family has to be in one piece. Pati si Lolo Eliel. Si Penny ay ganap na nagtrabaho. Napangiti si Eliel. Huwag kang mag-alala. I'll be fine. The Hermit family stand together. The family will surely be in one piece. Gagawin ko ang dapat kong gawin, pero may sasabihin ako. Bago ako kumilos, kailangan kong ilatag ang mga panganib. Si Ginoong Davis ay nagpakita ng isang mahigpit na ekspresyon. Hindi mahalaga kung ito ay geomancy arts o astrology arts. Sa madaling salita, kailangan nating sugpuin ang kadiliman na iyon. Ang sabi, ang pamilya ay nababalot na nito sa puntong ito. I can disperse it. I can hold it down, but I can't guarantee it will change your luck after that. Kung ang lahat ay magiging masama, ang pamilya ay hindi tatagal ng 3 buwan. Sa madaling salita, ito ay isang malaking panganib pa rin. Natigilan si Penny. Gaano ka kumpiyansa sa paglutas ng issue? Si Mr. Davis ay nagpakita ng mahigpit na ekspresyon bago nilahad ang 2 daliri. 20%. Siguro 30%. Wala akong magagawa na mas mataas. 20%. Isang tawa ang pinakawalan ni Eliel. Ganun ba kababa? Isuko na lang natin ang ideyang iyon. Kahit 3 buwan na lang ang natitira, sapat na dapat para sa pamilya ang mag-ayos. Kung tutuusin, ang halos hindi makaligtas ay higit na mabuti kaysa sa kabuoang pagkawasak. Hindi alam ni Eliel kung anong klaseng problema ang mangyayari sa pamilya. Pero naramdaman na niya na may pumupuntirya sa kanila. Kung mauubos ang kanilang swerte, tiyak na sasamantalahin ng kanilang mga kaaway ang pagkakataon na lumunin sila ng buo. Natigilan si Watson. Paano ito posible? 3 buwan na lang tayo. Paano? Natural, hindi matatanggap ni Watson Braff ang katotohanan iyon. Ang pamilyang Braff ang pinuno ng mga pamilyang Hermit. Sila ay tumagal ng 600 taon sa buong kasaysayan, gayunpaman 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay sila. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Si Eliel Braff ay nabigla sa balita. Alright, enough of this. Hindi na natin kailangan ng maraming tutulong sa bahay. Watson, umalis si Mr. Davis para lang pumunta dito. Bigyan mo siya ng 20 onsa ng ginto upang ipakita ang ating katapatan. Natural, ang oras ay mahalaga para kay Eliel. Kailangang gamitin ng pamilyang Braff ang kanilang natitirang 3 buwan para ihanda ang kanilang sarili. Kung hindi, mapapahamak sila ng hindi alam kung ano ang mangyayari. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang gawing ordinaryong pamilya ang pamilya Braff ang tanging paraan nila palabas. Naintindihan naman ito ni Eliel. Ayaw na niyang lumaban pa sa agos. Matalino si Mr. Davis. Halatang alam niya ang nasa isip ni Eliel.
Salamat, Mr. Braff. Sabi niya sabay tawa ng mapait. Ang sabi, wala akong naitulong sa pagkakataong ito. Kaya nga hindi ko mapanatili ang ginto. Ituturing lang ito bilang isang magiliw na pagbisita. Hindi pa sumuko si Penny Jackson. Wala na ba talagang ibang paraan, Mr. Davies? Ang pamilya Braff ay hindi maaaring mahulog. Alam ni Penny na malamang nakaladkarin din pababa ang pamilya Jackson kapag bumagsak ang pamilya Braff. Pagkatapos ng lahat, ang mga hermit families ay pinagsama-sama. Malamang na magkapareho sila ng kapalaran. Ang pagsira sa looban ang tanging paraan na naiisip ko ngayon. Kakailanganin ko ng isang buong buwan para paghandaan ito bilang pinakamabuti. Bukod dyan, walang ibang solusyon. Sinabi ni Mr. Davis, na mukhang kahila-hilakbot. Natahimik agad si Penny. Sa laki ng pamilyang Braff, tiyak na gagamitin nila ang kanilang natitirang oras sa paghahanda sa halip na gumawa ng ganoon kalaking sugal. Biglang lumabas si Harvey York nang naging sobrang tense ang atmosphere. I can deal with this, Mr. Braff, sabi ni Harvey, na nakatingin kay Eliel. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Penny bago nagsalita. Pwede bang itigil muna ang paglabas ng kalokohan ngayon din? Maging si Mr. Davis ay hindi gaanong kumpiyansa tungkol dito. At sinasabi mo pa sa akin na ikaw. Anong sakit na biro ito? Mapaglarong ngumiti si Mr. Davis. Nakalibot na siya sa mundo. Marami na siyang nakitang manloloko sa kanyang buhay. Karaniwang nagsasalita, gusto ng mga tao ang mga ito na hindi kahit na maglakas loob magpakawala ng langit-ngit sa harap niya. Ngunit ang pagkakita kay Harvey na tumatakbo ng walang anumang takot ay napukaw ang kanyang interes. Nakarinig na siya ng maraming misteryosong kilalang tao sa dulong silangan. Ngunit si Harvey ay hindi mukhang isa. Si Eliel ay sumulyap kay Harvey. Gaano ka kumpiyansa na iligtas ang pamilya, Harvey? Sapat na ang mahinahong salita ni Harvey na ikinagulat ng lahat na naroon. 100%, 100%, ganyan ka ba ka-confident? Agad namang tumawa si Penny Jackson. Pwede bang tumigil ka na sa kalokohan? Kung patuloy mong ginagawa ito, kung gayon ang mga baboy ay talagang magsisimulang lumipad. How dare you say ganyan ka confident? Sa tingin mo ito ay isang sumpain na pelikula o ano? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey York, si Watson Braff ay likas na humakbang pasulong. Naniniwala ako kay Sir York. Alam niyang si Harvey ay isang kalmado at determinadong tao. Dahil sinabi niya na siya ay may kumpiyansa, kung gayon iyon ay walang iba kundi ang katotohanan. Hindi masama, binata. At least hindi ako ganoon ka-bold para lokohin ang mga taong ganito noong nasa edad mo lang ako. Si Mr. Davis ay nagpakita ng masamang tingin habang nakatitig kay Harvey. Ang sabi, kailangan mo pa ring ipakita ang iyong lakas kahit na anong mangyari. Walang may dudulot sa iyo ang paghila sa mga tao rito. Liliwanagan ko na agad, kung malutas mo man ang problema, luluhod ako at tatawagan kitang Panginoon. Natural, si Ginoong Davis ay may maayos na buhay sa paglalayag sa pinakamahabang panahon. Ang kanyang titulo bilang obispo ng Divine Prison ay dala rin ng napakalaking awtoridad. Dahil dito, magagawa niyang harapin ang anumang bagay ng walang labis na pagsisikap. Ang kanyang mga salita ay palaging magiging pangwakas. Matapos marinig ang hindi paggalang sa kanya ni Harvey sa pamamagitan ng pagdududa sa kanyang paghatol, malinaw na nagagalit siya tungkol dito. Ang mga magaganda at ang mga gwapong nasa likod niya ay nagpakita ng paghamak ng titigan nila si Harvey. Dahil ang mga kanluranin ay sobrang prangka na mga tao, tahasan silang nagpakita ng pagkasuklam. Para sa kanila, ang problema ay isang bagay kahit na si Mr. Davis ay hindi kayang harapin kahit ang mga sining ng astrolohiya. Ang isang payaso mula sa malayong silangan ay tiyak na walang karapatang magsabi ng iba. Anong biro iyon? Malamig na tumawa si Penny. Tama na yan. Kung kaya mong harapin ang problema ng pamilya Braff, tatawagin kitang kapatid. Gagawin ko lahat ng hilingin mo. I'll even marry you kung yan ang gusto mo. Sa anumang kaso, sa iyo ako kung lutisin mo ang sitwasyon. Pero kung hindi, papatayin kita dito, ngayon din.
Natural, naniniwala si Penny na gumagawa lang ng gulo si Harvey dito. Sanay na siya sa kung paano kumilos ang mga kanluranin. Hindi niya napigilan ang kahit anong nararamdaman niya doon sandali. Nawala ng imek si Harvey. Hindi ako interesado sa isang mabangis na babae na katulad mo. Hayaan mo na para maging akin ka. Hindi mapakali si Harvey kay Penny. Lumingon siya bago tumingin kay Eliel Braff. Mapagkakatiwalaan mo ba ako, Mr. Braff? Kung gagawin mo, hindi lang kayo makakawala sa krisis, makakahinga pa kayo ng bagong buhay para sa pamilya. Siyempre, kapag tapos na ako, may isa pang hadlang na malalagpasan ng pamilya. Pero pagkatapos nito, ginagarantiya ko na ang pamilya ay tatayo ng kahit isa pang daang taon. Mukhang nagulat si Eliel. Marami na siyang nakitang eksperto sa geomancy, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito katiwala. Ito ay ligtas na sabihin na ang binata ay hindi isang ordinaryong tao. Ang lakas ng loob lamang ay sapat na upang sabihin na siya ay iba. Seryoso ka, Harvey? 100%, nakangiting tanong ni Eliel. Bahagyang tumango si Harvey York. Tama ka, mabuti. Humagalpak ng tawa si Eliel Braff na parang nakapagdesisyon na siya. Dahil ganoon ka ka-confident, handa akong ilagay sa iyong mga kamay ang kapalaran ng pamilya. Gawin mo ang gusto mo, Harvey. Sa mga mata ni Eliel, mas curious siya kay Harvey, na tila sobrang tiwala sa pagtulong sa pamilya. Hindi napigilan ni Penny Jackson ang kanyang nararamdaman nang mapagtanto niyang nakuha ni Harvey ang tiwala ni Eliel. Lolo Eliel. Dumilim ang gwapong mukha ni Mr. Davis bago niya ikanaway ang dalawang kamay. Hindi pwede, Mr. Braff. Hindi pwede. Malalagay ka sa matinding problema kung talagang magtitiwala ka sa isang conman. Kahit ako ay hindi makakayanan ng gulo kapag nangyari iyon. Nakaayos na. Nakangiti si Eliel habang naka-cross arms. Paano mo gustong harapin ito, Harvey? Gagawin mo rin ba na sirain ang lugar na ito? Malamig na pinandilatan ni Penny si Harvey. Kapag may mangyari sa pamilya, kakalad ka rin kita pababa. Isasama ko rin ang mga kaibigan at pamilya mo. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey si Penny nang ngumiti ito sa gitna ng courtyard. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko, pero sigurado akong malalaman ko din kaagad. Humakbang si Harvey habang naka-cross arms. Bahagyang natarante si Eliel, ngunit sinundan niya ito nang walang sabi-sabi. Maya-maya pa, nakita ang isang mukhang sinaunang main hall. Ang mga decors yun ay medyo old school. Obvious na lahat sila ay relics ng nakaraan. Sa gitna ng bulwagan ay isang painting ng isang lalaking nakasuot ng damit. Ang lalaki ay may pangit na mukha, ngunit isang natural na pakiramdam ng pangingibabaw ang namamalagi sa kanya. Siya ay walang iba kundi ang hari ng kahirapan, si Atlas Braff. Ang painting ay dapat na naipasa mula noong sinaunang panahon. Napakabihirang mapanatili ang orihinal nitong kondisyon pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkasira. Sa puntong ito, ang painting ay itinuturing na isang pambansang kayamanan. Matagal itong tinitigan ni Harvey bago nagsalita. Nasa painting ang problema ng pamilya, Mr. Braff. Natigilan si Eliel. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Harvey. Paano madidiktahan ng isang painting lamang ang kasaysayan ng pamilya? Ang tao sa painting ay isang ninuno ng pamilya, ngunit siya rin ay isang hari. Dapat nagawa ng isang dalubhasa ang makatutuhanang larawan sa kanya. Hindi lamang ang larawan ay mukhang ganap na buhay, ngunit mukhang sobrang kadakilaan. Naghihinala ako na ang iyong ninuno ay naglagay ng kanyang dugo sa painting para ito ay magmukhang maganda. Kasama ang daan-daang taong halaga ng mga sakripisyo para sa maharlikang pamilya, ang dugo ay nahawahan ng isang partikular na bagay, ang Royal Soul. Ang Royal Soul ay kabilang sa maharlikang pamilya. Kung naruroon pa ang dinastiya ng pamilya, mapoprotektahan nito ang pamilya sa loob ng libu-libong taon. Ang sabi, ang dinastiya ay nawala na sa loob ng 300 taon. Kung wala ang suporta ng hari, ang mismong bagay na nagpo-protekta sa pamilya ay naging kadiliman. Minsan ang kadiliman ay mawawala, ang pamilya ay gagawin para sa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay,
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4665. Pinag-iisipan ni Eliel Braff ang sitwasyon. Ang Royal Soul, malamig na bulalas ni Penny Jackson. Sa tingin mo ba ito ay isang uri ng pelikula? Walang paraan ang lahat ay kasing walang katotohanan gaya ng sinasabi mo. Sa isip ni Penny, ang mga salita ni Harvey York ay hindi naiiba sa mga script ng pelikula, at siya ay magiging baliw na maniwala sa ganoong isang bagay. Inisip ni Ginoong Davis ang sitwasyon bago bumunot ng bowl ang kristal. Sabi nga, hindi niya makita ang royal blood na may mga bagay tulad ng astrology arts. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang iba ng tahimik niyang sinabi kay Watson Braff ang isang bagay. Natigilan si Watson bago siya umalis. Makalipas ang ilang minuto, dinala niya ang isang sinaunang bakal na plato na ginamit sa pagsunog ng mga handog. Para saan ito? Magsusunog ka ba ng mga handog para sa kapatawaran ng ninuno? Talaga bang mahilig ka sa materialistikong mga bagay? Nagkatinginan sina Mr. Davis at ang mga tao sa likod. Biro ba ito? What's the point of us kung may magagawa ka lang? Agad na nagdilim ang mukha ni Penny. Kung si Harvey ay nagpapanggap lamang na harapin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga handog, siya ay hindi magdadalawang isip na ipadala siya sa paglipad sa isang sampal. Sindihan mo ang apoy, Director Braff. Humakbang si Watson nang maglabas siya ng isang kahon ng pasporo. Pagkatapos, pinitik ni Harvey ang kanyang daliri bago damapo ang isang patak ng dugo sa gitna ng ulo ni Atlas Braff sa painting. Oh! Isang nakakakilabot na tili ang umalangaw sa isipan ng lahat. Talagang nakakagulat na sitwasyon. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang dating magandang painting ay agad na na-carbonized. Sunod, pinunit ni Harvey ang painting bago itinapon sa plato. Ini-swipe ni Watson ang kanyang matchstick at ibinagsak ito sa painting. Boom! Halos biglang tumaas ang apoy. Ang maliit na patpat ng pasporo lamang ay nakagawa ng gayong nagngangalit na apoy, na parang ang painting sa kanyang sarili ay umaatungal sa sama ng loob. Kung titingnang mabuti, ang apoy ay kahawig din ng hugis ng isang dragon. Bastard ka! Sinisira mo ang isang sagradong bagay. Labis na natigilan si Penny. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang painting sa pamilya? Alam mo ba na ito ay itinuturing na isang pambansang kayamanan? May ideya ka ba kung ano ang kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Gustong sampalan ni Penny si Harvey matapos itong mapasigaw sa galit, ngunit bigla siyang pinigilan ni Eliel. Ang mga magagandang babae ay pawang naawa bago tumingin kay Harvey ng masama. Sa kanilang mga mata, ang painting ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kung ibebenta sa isang auction. Nawala na ang dilim. Agad na kumunat ang noo ni Mr. Davis. Gulat na gulat niyang nilingon ang lugar. Napagtanto niya na unti-unting naglaho ang dilim na bumabalot sa buong bahay, at napalitan ng isang pakiramdam ng sariwang enerhiya. Then, he instinctively looked at Harvey. Nag-aabot si Harvey ng tinidor at plato ng hapunan noon. Pinaikot-ikot niya ang tinidor sa metal plate bago ipinakita ang isang imahe mula sa natitirang mga piraso ng painting. Ito ay isang carp na nagpapakita sa sulok na piraso ng painting. Inilagay ni Harvey ang drawing sa plato ng kainan, pagkatapos ay isinabot ito sa kinaroroonan ng portrait noon. Mula ngayon, huwag nang papasukin ang sinuman sa lugar na ito sa loob ng 3 buong araw. Pagkatapos, sunugin mo ang drawing. Gawin mo yan, at ang pamilya mo ay makakatagal pa ng 100 taon. Nagulat si Eliel, pero tumanggaw siya. Pakiramdam niya ay nawala ang kanyang pagod, kasabay ng madilim na aura na nakapalibot sa bahay. Hindi niya matiyak kung ang pakiramdam ay totoo, o kung ito ay isang psikolohikal na epekto lamang. Gayunpaman, napalitan ng kasiglahan ang kadiliman noon na para bang nakatanggap ng pangalawang pagkakataon ang kanyang pamilya. Si Mr. Davis, na binabantayang mabuti si Eliel, ay parang nakakita ng multo. Paano? Paano ito posible? Natarante si Penny. May problema ba? Hindi naman. Si Ginoong Davis na nagulat, na puno ng hindi paniniwala.
Nasabi ko kaagad na si Mr. Braff ay natatakpan ng kadiliman kanina. Ang buong bahay din. Pero ngayon, wala na yun. Ito ay simpleng makajos. Ito ay nakakabaliw. Anong pambihirang kapangyarihan? Ayaw ngunang maniwala ni Mr. Davis. Hindi niya akalain na kakaiba ang ginawa ni Harvey. Gayunpaman, ang katotohanan ay napatunayang iba. Ang mga kilos ni Harvey ay tila napakasimple at walang kabuluhan, ngunit ito ay malinaw na epektibo. Ang sitwasyon na naisip ni Mr. Davis bilang komplikado ay nalutas ng madali. How? You need to tell me how you did it. Hindi ako makakatulog kung wala ka. Nasa bingit na siya ng pagluhod, para lang malaman ang misteryosong sagot sa ginawa ni Harvey. Natigilan si Penny at ang iba pa matapos makita si Mr. Davis sa ganyan ang kinikilos. Simple lang, hindi nagustuhan ni Harvey si Mr. Davis, kaya wala siyang intensyon na magtago ng anuman. Ang geomancy arts ay umiikot sa misteryo. Ito ay hindi magiging walang katotohanan na tawagin itong metaphysics, o alinman. Mula noong sinaunang panahon, karaniwang iniuugnay ng bansa ang royal soul sa maharlikang pamilya. Dahil ang pamilya Braff ay hindi na bahagi ng maharlikang pamilya, natural na hindi sila kayang protektahan ng royal soul ng mas matagal. Speaking of, may isa pang alamat na naninirahan sa bansa. Ang isang carp ay sumisimbolo sa kapanganakan ng dragon. Ang kasabihang, isang isda na lumulukso sa tarangkahan ng dragon, ay eksakto iyon. Kung ang mga isda ay maaaring maging mga dragon, kung gayon ito ay magiging parehos sa kabaligtaran. Kapag ang mga dragon ay naging isda muli, ito ay sumisimbolo ng muling pagsilang. Napatingin tuloy si Harvey sa painting ng carp. Mula ngayon, ang pamilya Braff ay kailangang magsimulang muli. Sa kabila noon, malakas pa rin ang background nila para tulungan sila niyan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Muling pagsilang. Sinasabi mo ba na ito ay katulad ng isang phoenix na muling bumangon mula sa abo? Si Ginoong Davis ay nagsiwalat ng isang hitsura ng pagsasakatuparan. I see now. Hindi ko naisip yun. Ang talino mong tao, Master York. Alam ni Ginoong Davis na sa kabila ng simpleng paliwanag ni Harvey, sinunog ang buong portrait at iniwan ang drawing ng carp ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kung si Mr. Davis, ay papaso niya ang buong bagay at walang iwanan sa kalagayan nito. Kung ginawa niya iyon, ang pamilya Braff ay natapos na. Sa mga mata ni Mr. Davis, malinaw na si Harvey ay isang napakatalino na figure. Kumbinsido siya na si Harvey ay nasa liga sa itaas niya. Sa mismong sandaling iyon, hindi siya nag-aksaya ng oras na lumuhod. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ang isang mabuting tao ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Simula ngayon, ikaw na ang aking guro. Please, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong karunungan. Ibinagsak ni Mr. Davis ang kanyang ulo sa lupa. Lahat ng nasa likod niya ay natigilan. Wala silang masabi kahit isang salita. Pagkatapos ng lahat, si Ginoong Davis ang pinakabatang obispo ng Holy See. Isa siyang nakakatakot na nilalang. Gayunpaman, nakaluhod siya sa harap ng ibang lalaki. Ano, Diyos ko, walang nakakaalam kung paano maramdaman ang sitwasyon. Namilog ang mga mata ni Penny matapos maalala ang pangakong binitiwan niya kay Harvey, at nagngangalit siya na humakbang pasulong. Kanina pa ako ignorante, Harvey. Simula ngayon, ako na. Masyado kang mabait, Mr. Davis. Bago pa matapos ni Penny ang kanyang pangungusap ay agad siyang pinutol ni Harvey at binuhat si Ginoong Davis sa lupa. Wala akong karapatang maging amo mo. Mr. Braff, Director Braff, tandaan mo ang sinabi ko. Aalis na ako ngayon. Umalis si Harvey nang hindi na nag-abala pa. Ayaw niya ng ibang babae sa buhay niya, lalo pa ang isang mula sa pamilya Jackson. Hindi siya ganoon kadesperado sa bagay. Kung tutuusin, mataas ang katayuan ni Penny. Kasama ang kanyang matigas na ulo na saloobin, lahat ng bagay sa buhay ni Harvey ay magiging isang buhay na impyerno kung si Penny ay kasangkot. Pagkatapos maglakad palabas ng ancestral house ng pamilya Braff,
isang Lamborghini na nakapaligid noon ay dahan-daang dumaan at pumaroda sa tabi ni Harvey. Bumaba ang bintana ng sasakyan, bumungad sa kanya ang magandang mukha ni Kyrie. "Gusto mo, Sir York?" Ngumiti si Harvey, pumasok siya sa loob ng sasakyan at nagtatakang nagtanong, "Paano mo nalaman na nandito ako?" Ngumiti pabalik si Kyrie. "Narinig ko na narito ka para tumulong sa pamilya Braff. Sigurado ako na sa iyong mga pamamaraan, nagawa mo na itong magawa ngayon. Malamang nakalimutan ng pamilyang Braff na paalisan ang ganoong kagalang-galang na panauhin pagkatapos ng napakahirap na oras. Naparito lang ako para gawin iyon sa lugar nila. Natutuwa ka ba?" Tumango si Harvey, at humanga siya sa talino ni Kyrie. Saglit niyang inisip ang sitwasyon. Bukod sa iyo, ang natitirang mga hermit families ay tiyak na tinitingnan din ang sitwasyon, tama ba? Ngunit dahil sa kanilang katayuan, hindi nila nais na ipaalam sa sinuman. Tama, ang 6 na hermit families ay palaging magkasama kung tutuusin. Ang iba pang 5 ay natural na mag-alala tungkol sa ulo na nasa problema. Kung ang sinuman sa kanila ay nasangkot, ito ay magiging sanhi ng kaguluhan. Kaya, hiniling nila ang isang tagalabas na tulad ko na pumalit sa kanila. Dahil naharap mo ang krisis, dapat kong batiin ka. Lahat ng 6 na hermit families ngayon ay may utang na loob sa iyo. Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunot ang noo ni Harvey. Masasabi niyang may ibang kahulugan ang mga sinabi ni Kyrie. Napakaraming nangyari kamakailan. Para hindi maghinala si Blaine sa kakayahan mo at sa totoong layunin mo, may tinatago ako sa iyo. Sa katotohanan, maraming malalaking bagay ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Wala nang balak itago si Kyrie. Inilabas niya ang kanyang prasko at nagsalin ng isang tasa ng itim na tsaa kay Harvey, na nakangiti. Matagal nang lumalaban ang hermit families sa kay Faceless. Nakita niya ang kanyang sarili ng ilang mga eksperto na pumatay sa mga pamilya, at masyadong may hinala ako na may kinalaman siya sa nangyari sa pamilya Braff. Pero dahil nakaya mo itong harapin ng mabilis, ibig sabihin na bigla mo ang kanyang mga plano. Masasailalim ka na sa pagsisiyasat ni Faceless at Blaine mula ngayon. Kaya, walang saysay na itago ang anuman sa iyo. Napangiti si Harvey. Nakikita ko. So nakaupo lang kayo habang patuloy siyang nagpapadala sa inyo ng mga asasin. Hamalakhak si Kyrie. Siyempre hindi. Ang 10 Poison Master sa ilalim ng aking sinturon ay kumilos na lahat. Nawala sila ng tuluyan pagkatapos nito, habang si Faceless ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, mahirap makakuha ng conclusion para sa labanang ito. Inihayag ni Faceless na kapag namatay siya, kaladkarin niya kami kasama niya. Pagkatapos mong harapin ang problema ng pamilya Braff, nagpasya kaming ipaglaban siya hanggang kamatayan. Ang Golden Sands ay kabilang sa hermit families. Hindi namin dapat hayaang makuha ni Evermore ang mga lihim ng lungsod na ito. Tumango si Harvey. Hindi siya gaanong bihasa sa kasaysayan ng lungsod, ngunit sa paghusga sa mga salita ni Kyrie, marami siyang masasabi kahit padamanak ang dugo. Nagpakita na ba si Blaine? Tanong niya. Ginawa niya. Mapaglarong ngumiti si Kyrie. Gumawa siya ng isang anunsyo na nagsasabi na ang krisis ay makakaapekto sa ekonomiya ng Golden Sands at malalagay ang lungsod sa mahusay na panganib. Inabot pa niya ang Walls Inc. na sinabihan silang mag-ingat. Iminungkahi niya na maghanap tayo ng isang simpleng paraan upang malutas ang sitwasyon. Hiniling niya sa magkabilang panig na ihinto ang pagpatay sa isa't isa, bilang isang paraan upang ipakita ang paggalang sa pamilya John. Sinabi niya sa amin na ayusin ito sa ring kung talagang gusto naming manalo. Kung sino ang manalo ay may karapatang magsalita. Kung mananalo si Faceless, maaari siyang gumawa ng malakas na pagbabalik at gumawa ng isang lugar dito para sa Evermore. At kung manalo tayo, tiyak na mamamatay siya. Bahagyang namula ang mukha ni Kyrie matapos makitang inubos ni Harvey ang tea na binigay nito sa kanya. Malamang nahihiya siya sa naisip ang magbahagi ng indirect kiss. Mahinahong ngumiti si Harvey, hindi niya naintindihan ang iniisip nito, kaya hindi niya ito namalayan. Kung gugustuhin niya,
madali niyang naisip ang plano ni Blaine. Ngunit dahil gusto niyang magpanggap na isang eksperto sa geomancy para akitin si Blaine, wala siyang ginawa mula sa karaniwan. Mukhang namumukod tangi si Blaine para sa benepisyo ng Golden Sands. Mukhang sinusubukan niyang sugpuin ang kaguluhan at panatilihin ang mga pagkalugi ng lungsod sa pinakamababa, ngunit nakalabas na ang pusa sa bag. Kung iisipin mo ito ng maayos, madaling malaman na nakasandal siya sa panig ni Evermore, mahinahong sabi ni Harvey. Hindi mahalaga kung gaano kahanga-hanga si Faceless at kung gaano karaming tao ang Evermore. Sa paghusga sa sitwasyon ng bansa, hindi nila magagawang maglunsad ng mga pag-atake ng walang parusa. Ang kanilang mga mapagkukunan ay limitado din. Sa kung ano ang mayroon si Faceless ngayon, hindi niya may kumpara ang kanyang peak habang nasa Golden Sands siya. Ang mga pagtatangka ng pagpatay ay marahil ang natitira sa kanya. Laban sa pamilya Patel at sa 6 na hermit families, malamang na nasa huling paa na siya. Kung sasalungat siya sa amin ng ilang linggo, malamang na magpas siya si Evermore na tanggalin siya. Hindi na namin kailangan pa para gumawa ng kahit ano. Gaano man kahanga-hanga ang Evermore, hindi nila hahayaan ang kanilang sarili na patuloy na matalo. Mukhang ginagawa ni Blaine ang lahat ng ito para sa lungsod. Pero kung iisipin mo, halatang pinipili niya ngayon. Natuwa si Harvey, ang lahat ng kanyang pagsisikap na akitin si Blaine ay nagsimulang magbunga. Hindi na napigilan ni Blaine ang sarili ngayon, at sa wakas ay ipinapakita ang kanyang buntot. Hindi bababa sa iyo ang inaasahan ko, Sir York. Binigyan siya ni Kyrie ng nakakaakit na ngiti. Ang aming panig ay nagtipon upang talakayin ito sa isang buong gabi bago maabot ang parehong conclusion. At ganoon din ang ginawa mo sa isang pag-uusap. Pagkatapos ng ilang higit pang mga pagtatangka sa pagpatay, malamang nawala na sa mga trick si Faceless. Dahil lalabas na si Blaine, ang mga salita ng nangungunang 10 pamilya ay kumakatawan sa mga piling tao ng bansa. Wala kaming pagpipilian kundi ipakita kay Blaine ang aming paggalang. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya kaming sumama sa mga laban. Gusto kong makita kung paano mag-uudyok si Faceless ng gulo pagkatapos naming ilabas ang bawat isa sa kanyang mga alipors. Tumango si Harvey. So kailan magsisimula ang laban? Makalipas ang isang linggo, sa Budokan ng Heaven's Gate. Ang tagumpay ay aayusin sa pamamagitan ng life or death match, sagot ni Kyrie. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. Do you have enough fighters? Baka makatulong ako. Umiling si Kyrie. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Upang matiyak ang katatagan ng lungsod, at upang maitago ang mga lihim ng hermit families at ng pamilya Patel, lahat kami ay ginagawa ito ng magkasama. Ang mga eksperto mula sa buong paligid ay nagmamadaling bumalik habang nagsasalita kami. Maging si Quill ay nagpaplanong kumilos. Lalaban siya sa ring kung kinakailangan. Sa kanya roon, walang magagawa si Faceless sa sitwasyon. Napangiti ng mahina si Kyrie, siya ay natural na lubos na tiwala sa plano. Nang makita ang ngiti niya, napakunot ang noo ni Harvey. Naunawaan niyang mabuti kung gaano kakilala ang mga kilalang figure tulad ni Faceless. Ang mga taong tulad niya ay hindi hihingi ng ganyang kondisyon nang hindi inihahanda ang kanilang sarili ng maaga. Masyadong optimistiko si Kyrie at ang iba pa. Babagsak silang lahat kung hindi sila mag-iingat. Walang pag-aalinlangan, nagpadala ng text si Harvey sa ibang bansa. Pagkatapos ay nagpadala ng isa pa kay George. Ang oras ay ang kakanyahan, kailangan niya ng tulong mula sa magkaibang panig para malaman ang sitwasyon. Halos sabay-sabay, sa loob ng villa ng pamilya Zimmer. Nakaupo si Lillian. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Ano? Bulalas ni Lillian sa tuwa. Babalik si Young Master Blaine sa Golden Sands. Kabanata 4670. Kinabukasan, nagpakita si Harvey sa Fortune Hall gaya ng dati. Ang kanyang reputasyon sa lungsod ay mabilis na tumaas, at ang kanyang pangalan ay naging mas kilala. Maraming kilalang tao ang palaging bumibisita sa bulwagan upang sabihin ang kanilang kapalaran. Hindi mapakali si Harvey na pagsilbihan ang mga taong ito, ngunit wala siyang pagpipilian.
Anyway, kailangan niyang magkompromiso alang-alang sa kanyang misyon. Matapos tumakbo hanggang hapon, pumasok ang isang grupo ng mga taong nakadamit. Ang mga taong ito ay may dalang nakakatakot na mga aura, ngunit mabilis nilang pinigilan ang kanilang mga sarili sa sandaling dumating sila dito, na para bang nagpakita ng paggalang. Pinangunahan ni Darwin at ng kanyang anak na si Shay ang grupo. Sinamaan sila ng tingin ni Harvey at sumenyas na maupo sila, saka bumalik sa kanyang trabaho. "Are you busy, Master York?" Binigyan ni Darwin si Harvey ng nakakapangiwi ng ngiti. Ibang-iba ito sa kanyang mataas at makapangyarihang ugali noon. "Babalik kami mamaya kung ikaw." Hinila niya si Shay sa tabi, at umupo sila sa couch habang tahimik na naghihintay kay Harvey. Si Shay, na medyo mayabang na tao, ay masunurin sa pwesto tulad ng kanyang ama. Ang kanyang maput na tingin sa nakaraan ay nawala, at napalitan ng paghanga. Hindi na nag-abalang kausapin sila ni Harvey. Nang matapos siya sa trabaho, niyaya niya ang dalawa na kumain. Lumabas si Leona noong araw na iyon. Dahil si Cliff ang nagluluto, simpleng pagkain lang ang ginawa. Ang sabi, si Darwin at si Shay ay nalulula sa bawat kagat nila. "I'm sorry, Darwin. I don't really have anything fancy to greet you." Sinabihan ni Harvey si Castile na dalhan si Darwin ng isang tasa ng tsaa, saka ngumiti kay Darwin. "Siguro dapat treat kita sa isang malaking pagkain ngayong gabi." Mabilis na umiling si Darwin. "Masyado kang mabait, Master York. I came of my own volition. I should be treated you to a meal instead. Kung ikaw ay interesado, aayusin ko ito ngayong gabi." Ngumiti si Harvey, magalang lang siya. Hindi niya kailangan ng pagkain noong una. "Sige, ngayong tapos na tayo sa pagkain natin, bakit hindi mo sabihin kung bakit ka nandito?" Nakangiting tanong ni Harvey. Normally speaking, kailangan lang bumalik ni Darwin pagkatapos ng ilang linggo. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Harvey na pumunta tuwing huling buwan. "Wala naman talaga. Mula nang tulungan mo ako, halos gumaling na ang katawan ko. Hindi ko na kailangan ng wheelchair ko, at bumalik na ako sa pagiging eksperto muli." Natural, walang intensyon si Darwin na magtago ng anuman dahil naiintindihan niya kung paano nagtrabaho si Harvey. "Naparito ako dahil kailangan ko ng tulong mo sa dalawang bagay. Una, nais kong magpasalamat sa iyong kabutihang loob at kabaitan. Pagkatapos mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin, nagawa kong ibalik ang aking anak na babae sa kanyang normal na estado. Gayunpaman, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungang makabawi. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo." Si Darwin ay hindi kapani-paniwalang magalang. Inilabas pa niya ang isang tseke na inihanda niya noon, at magalang na inilagay sa harap ni Harvey.